Hi, hello everybody! Nagsimula po kami ito last September. Nagpatanim po kami ng mais. And this time po mga mi, ready na po para sa ating harvest time. Oh my God. Short story about this mga mi. Nagsimula po kami as sa patikim-tikim, pinilit mo ang gustuin. Andito na po, nag-request kami ng tractor and then nag-visit kami ng aming tanim, like it's 2 weeks ata pa lang to sila, and madami na siyang mga damo-damuhan, you see. So kailangan po natin ng chemical para patayin ang mga damong masamang damo na hindi na dapat para mabuhay pa. Oh yeah. You see, para tayong mga expert kung mag-inspect ng mga halaman. Dapat po check natin ang halaman natin from time to time kasi may mga insekto din na dapat patayin na. Dapat yung mga insekto na hindi na dapat mabuhay sa buhay natin, dapat na natin yan patayin. Oh my God. Kasi yung mga insekto, peste yan sa buhay natin mga mi. O, diba? You see, ganito talaga ang mga Miss Earth. Oh. Ay, beauty with a purpose mga mi. Dapat kasi ang beauty natin mi with a purpose talaga yan. Charing-charing. Hindi pwede yung parang maganda lang tayo tapos wala tayong ginagawa sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan. Charis-charis. O, you see. Dapat may pakinabang tayo mga mi. Ganito tayo mag-post. Yes, dapat talaga para engrande tapos para alam nila na perfect talaga ang mundo mo pag ganyan. At parang engrande talaga ang eksena. So ang next visit namin mga mi, mataas na talaga ang aming mga tanim. So very excited na talaga kami. Magpruta na siya mga mi at very malinis na din ang mga puno nila. You see, wala na yung mga damo, mga sagabal sa buhay namin, inalis na dyan. Wala na. You see, perfect na siya at healthy na din ang mga puno at matataas na din ang... So ready na din sila para magbunga mga mi. Oh, you see, perfect talaga ang maisan namin kasi malinis na sila. So yung mga daga, ang mga mga predator na makapag-harm sa aming tanim, of course, ilapan na sila mga mi kasi malinis na talaga ang kapaligiran. Malinis na ang surroundings. So ganyan. So perfect na siya and ready na talaga to siya para at least pag magbunga na sila, yung nila, yung sustansya, makukuha talaga nila ng buong buo para at least malalaki ang mga bunga later on, di ba? Parang virgin, parang ikaw, di ba? Ganyan talaga ang mga eksena. Dapat malinis, dapat perfect ang surroundings nila. Tapos, i-nurture talaga natin ang mga halaman natin mga mi para sure talaga na may magandang harvest yan later on, di ba? Para at least hindi sayang yung mga efforts natin. So, ganyan. Gastos, time, at iba pa mga mi. Dapat talaga check natin from time to time para at least hindi tayo malugi later on kasi malaki din ang kapital sa pagtanim ng mga ganitong nowadays mga mi kasi kailangan mo siya magbayad para linisin ang area and then fertilizers, bayad sa tractor mga mi at sa din sa mga chemical na pampatay sa mga damo, marami na din ang mga gastos mga ganyan. So more or less yung expenses namin dyan mga 10k to 15k mga ganyan, pero hindi na namin nabilang mga mi para kasi ang pinaka-importante dyan is may harvest tayo and blessings. So diba? Huwag tayong umasa sa mga milagro mga mi kasi mahirap talaga pag umaasa tayo sa mga milagro sa buhay natin. Kailangan talaga magsipag tayo. Kailangan talaga tayo mag-focus mga mi para sa ating goals. Another visit to mga mi, as you can see, nakikita na talaga namin na patuloy na ang paglaki, patuloy na ang pagbunga ng ating mga halaman. O diba, mabuhok na, malaki. Bakit ba diba ganyan? O you see, kokang, you see mga mi, perfect. Alam nyo mga mi, this time, masaya na talaga. Kasi nga malaki. Tsari nga, this time mga mi, harvest time na tayo. So, nandito na tayo sa ating finale. Tsaring finale. Oh my God.
Masaya talaga ako, Mi, kasi ito na, this is it, pansit. Charing, harvest niya kayo. At oh my God, very masaya, very di ba, blessed ako this time. Blessed kami this time kasi ang mahal na ng bigas, mga Mi, kailangan magtanim na tayo, di ba? Kasi everything na talaga may presyo na talaga, mga Mi. So kailangan may diskarte tayo sa buhay para at least hindi tayo magutom. Charing, hindi tayo gutom. Hindi kita muri abierto dyan mga boka, mga Mi. Diba? Tapos super mainit ang araw today, mga Mi, kasi nga tak-araw. Tak-araw na talaga, mga Mi. So mainit talaga ang surrounding. So therefore, may mga sunblock tayo, diba? Kasi hindi naman tayo aso, mga Mi, na walang sunblock, or kalabaw na may mga instant sunblock na sa kanilang skin. So dapat may sunblock tayo, mga Mi. Katawa talaga ako, mga Mi. So dito yung mga boys, tumutulong talaga sila, Mi. May uniform na yan sila, char. Very masipag talaga to ang mga boys, mga Mi. So ito yung brotherhood ko. So ito talagang pinaka mas hardworking sa amin, you see, diba? Without him, without ang effort or help ng aking tatay, pati siya, wala talaga to. Wala kaming mga harvest, or wala kaming harvest like ganito. You see, yung tatay ko, mga Mi, 2 days na siyang masakit yung paa niya. So 2 days lang siya sa bahay. Pero ngayon, kasi harvest namin, so nag-effort talaga siya, as in, parang wala siyang sakit, wala siyang nararamdaman kasi harvest na nga, mga Mi. So nag-inom lang siya, nag-take lang siya ng medicine, and this time, okay na siya. Pero at least, makikita mo pa rin, mga Mi, parang masakit pa rin ang kanyang paa. You see. So here, hindi na talagang effort tulad ng dati, kasi mano-mano talaga ang peso natin, mga Mi. You see, ganito. May Heto na, wow! Dito na, Mi, done na tayo, mga Mi. So happy talaga ako. Bye for now, and see you. And God bless you, everyone!